kanyang plataporma sa edukasyon ng mga kandidato sa pagkapangulo. Ang tanong, uubra ba ang mga ito at makakatulong ba sa mga kabataan maging sa mga guro? Isa na marahil sa pinakamalaking pagbabago sa edukasyon nitong mga nakaraang taon ang K-12 program. Lahat ng presidentiables, maliban kay Davao City Mayor Rodrigo Duterte, approved sa programa. Ayon naman sa ilang analyst, posibleng may punto siya. Sa kasalukuyan, bago in-implement yung K-12, ang dami nang kakulangan sa classrooms, sa teachers, di ba? Tapos extend mo pa ng dagdag ng 2 years, no? Hindi pa nga na fulfill yung kakulangan yun eh. Dapat kasi address mo muna yun bago ka ng next step, no? Pero sa ngayon, malabo pa kung paano babawiin ang programa kung sakali. Kahit may mga binago na sa curriculum sa ilalim ng K-12, gusto pa yung baguhin ni Vice President Jejomar Binay at Duterte para mas maging job-ready ang mga estudyante. Pero ang nais ni Duterte na alisin ang calculus at algebra at palitan ang business math, hindi raw magandang ideya. Iba yung business math eh. Ang purpose ng math kasi para i-disiplina yung mind mo, no? Yung mga rules na yon, a-apply mo, gagamitin mo sa pag-solve ng problem, no? May sariling purpose din yung algebra, geometry. Approved naman sa mga eksperto ang plano ni Senadora Miriam Defensor Santiago, Grace Poe at Mar Rojas na i-modernize ang edukasyon. It's about time na inano na rin ng pamahalaan, lalo na sa basic education, finactor na rin yung gagastusin sa mga libro, no? Kasi kung kailangan mong gusto mong improve yung textbook, no? Up to date, no? Magandang tulay rin daw sa pagitan ng estudyante at kumpanya ang apprenticeship programs na balak ni Binay at Poe. Pero may ilang tanong na kailangan munang masagot. Will they get paid? Will they be hired after their OJT? May mga ganong pag-alinlangan kami kasi it really promotes patronage. Di lang mga estudyante ang dapat sweldohan ng sapat, mas lalong kailangan daw ito ng mga guro. Di raw yan masusolusyonan ng programa ni Binay na 20% discount sa pagkain at transportasyon para sa mga guro. Token programs, no? It doesn't really solve yung basic problem ng teachers na yung kinikita ng teachers ay kulang. Feeding program naman ang sagot ni Binay, Poe at Rojas para mabawasan ang school dropouts bunsod ng kahirapan. Pero di lang pagkain, dapat isama rin daw sa subsidiya ang school supplies. Bagamat libre, no? Yung tuition sa public school, pero kung minsan napakagastos ng mga hinihinging pinapagawa sa kanilang projects. Make available yung materials. Kasi pwede kasing pagawa yung project na yun sa estudyante, pero yung materials po-provide ng school. Bagamat magandang inisyatibo, band-aid solution lang daw ito. Ang dapat daw maging prioridad ng susunod na administrasyon, itaas pa ang budget para sa sektor ng edukasyon. Kung nationalist, scientific and math-oriented siya, then yung access to education, tataasan ng gobyerno yung expenditure niya sa education. As of now, 3.4% lang ng GDP natin ang education expenditure. That is very low compared to the standards of the UNESCO, which is around 6% or 5 to 6%. Taasan, I think yun dapat ang agenda natin sa education. National